5C, pag-usapan po natin ngayon yung Article 17, Article 18 at saka Article 19 ng ating revised penal code. Okay, yan po ang Article 17, that is type of principals. Okay, at saka Article 18, accomplice, at saka yung accessories. Okay, pero bago po yan, dito po tayo sa ating Sanul Crime Review. Paki-share na lang din po ng mga videos natin para mas marami pa po tayong matulungan. Okay, ito pag-uusapan po natin ngayon, ito yung mga tao na kung saan naging party sa pag-commit ng crime. So unahin po natin yung types of principals. Meron po tayong tinatawag na principal by direct participation. Meron pong principal by inducement or induction, at saka principal by indispensable cooperation. Okay, unahin po natin itong sinasabing principal by direct participation. Okay, yung principal by direct participation po, unang-una is syempre alam niya yung plano. Okay, alam niya yung kumbaga magiging alam niya kung anong crime na gagawin, and then siya talaga yung mismong tumira. Okay, siya talaga yung mismong nandun sa crime scene. Okay, kumbaga siya talaga yung nag-comply ng act para makomit ang isang krimen. That's why kailangan talaga kapag principal by direct participation, okay, dapat nandun talaga po siya mga ka-FC sa crime scene. Okay, even though hindi naman siya yung tawag nito, okay, hindi naman siya yung nag-comply ng act, as long as nandun siya sa crime scene, kahit nag-serve lang siya as lockout, considered pa rin siyang principal by direct participation. Okay, so yan lang po yung principal direct participation mga ka-FC. Okay, yung discussion kasi natin paspasan lang din to. Okay, bibigay lang po natin yung mga basic or kung ano lang yung madaling maintindihan natin. Okay po. Next po itong tinatawag na principal by inducement or induction. Dito naman, okay, yung tao dito, it is not actually or hindi talaga siya present in the crime scene. Okay, kung ang ginawa niya lang po is to induce, ibig sabihin siya yung nag-utos. Okay, inutusan niya yung tao by means of money, reward, or siguro pwede din by threat. Okay, pwedeng force. Okay, as long as yung nag-utos, okay, consider siyang principal by inducement or principal by induction. Okay, kasi kapag siya ay nandun naman sa crime scene, is magiging principal by direct participation na. Okay, kaya balikan natin, principal by direct participation, siya yung mismo nasa crime scene, yung nag-comply ng act, or else serve as a lockout. Pag sinabing principal by inducement or induction, siya naman yung nag-utos. Okay, kumbaga siya yung pinaka mastermind. Okay, that is principal by inducement or principal by induction. Okay, pag sinabi naman po nating principal by indispensable cooperation, okay, ito po yung pinaka isa din sa importante na kung saan without his cooperation, walang mangyayaring accomplishment sa crime. Kaya nga sinasabing principal by indispensable cooperation. Ibig sabihin, indispensable, yung act or yung cooperation na gagawin niya is very needed or kailangan talaga para ma-comply or ma-accomplish ang isang crime. Okay? Without his cooperation, kapag hindi naman po siya nag-cooperate, walang mangyayaring crime. Okay? Ganun ka importante yung ginawa niya. Kaya nga, principal by indispensable cooperation. Okay? For example, si Pedro, okay, gusto niyang patayin si Juan. Itong example na to, kadalasan din natin itong naririnig. Okay, si Pedro gusto niyang patayin si Juan. Si Juan is nasa kabilang isla. Okay, ngayon, so ang kailangan ni Pedro, siyempre kailangan niyang sumakay ng bangka. Okay, para makarating sa kinaroonan ni Juan. Okay, si Pedro yung gustong pumatay kay Juan. Si Juan nasa kabilang isla. So ngayon, si Pedro, excuse me, pumunta siya. Okay, naghanap siya. Ang nandun lang is isang bangka. Okay, bangka ni bangka lang ni Martin. Okay, so walang ibang bangka na naroon. Okay, ang ginawa ni Pedro, binayaran niya si Martin. Okay, at alam ni Martin na may plano sa pagpatay si Pedro kay Juan. Okay, at pumayag naman si Martin. Now ngayon, si Martin is magiging principal by indispensable cooperation. Bakit?
Dahil kung hindi naman siya nag-cooperate at that time, hindi makakapunta si Pedro sa kinaroroonan ni Juan. So syempre walang mangyayaring crime. So ibig sabihin, indispensable, kailangan yung kooperasyon ni Martin para mapunta si Pedro sa kinaroroonan ni Juan. Okay, kaya mangyayari principal by indispensable cooperation ang ginawa ni Martin. Okay? So continue natin yung accomplices. Okay? Iano natin si accomplices at saka si principal by indispensable cooperation. Sapagkat ito ay medyo may similarity, pero mas titingnan natin yung anggulo. Okay po mga ka-FC, na mas madali nating maintindihan kung alin nga ba si principal by indispensable cooperation or accomplices. Okay, so kanina yung ginawa ni Martin, okay, dahil walang ibang bangka at siya lang ang naroon, considering na yung act or yung cooperation niya is magiging indispensable. Kailangan or very needed to accomplish such crime. Dahil kung hindi siya nag-cooperate, wala talagang accomplishment na crime na mangyayari. Okay, dito naman si accomplice, yung ginawa niya is not considering or not necessarily po mga ka-FC na indispensable. Ibig sabihin yung act niya is dispensable. Kumbaga, kung magkakaroon man ng cooperation galing sa kanya, okay, pag na-comply yung crime, magiging accomplices din siya. Pero pag hindi siya nag-cooperate, meron pa rin mga tendency na ma-comply pa rin ang crime. So ibig sabihin, hindi needed or hindi kailangan yung cooperation ni accomplices. Okay? For example, kanina si Martin lang nag-iisang bangka. Okay? Kaya indispensable cooperation ang ginawa niya. Kasi wala nang ibang paraan para makapunta doon sa kabilang isla. Ngayon, kung nagkataon na maraming bangka doon mga ka-FC, okay? Kung nagkataon yun na maraming bangka, kapag nag-cooperate doon si Martin, magiging accomplices lang siya. Hindi siya magiging indispensable cooperation. Bakit po? Sapagkat yung act niya, dahil maraming bangka, magiging dispensable lang. Ibig sabihin, hindi naman gaanong needed. Dahil pag umayaw siya, yung si Pedro, may pagpipilian pa kung saan siya gustong magbayad o kung saan siya gustong sumakay ng bangka dahil maraming bangka doon. Okay? So, ibig sabihin pala, kapag accomplices is yung act mo or yung cooperation mo, okay, is hindi naman gaanong ka-importante. Okay? Kung mag-cooperate ka din, accomplices. Okay? Pero pag di ka nag-cooperate, pwede pa rin makommit ang crime. Dahil maraming choice or madaming options si principal by direct participation. Unlike sa principal by indispensable cooperation na kung yung ginawa mo is very needed na talaga or kailangan para mag-accomplish ang isang crime. So yan po yung kaibahan ni principal by indispensable cooperation at saka ni accomplices. May similarity po sila but yung word po na indispensable at saka dispensable. Si accomplices is dispensable lang po yung act na gagawin niya. Okay? Pag si principal by indispensable cooperation, from the word itself na po, indispensable po mga ka-FC. Okay? So continue po tayo mga ka-FC itong accessories natin under Article 19. Okay? Si accessories po mga ka-FC. Okay? Although wala siya sa time or hindi siya kasama sa act na nag-comply ng crime. Okay? Pero alam niya yung plano. Okay? Ang ginawa niya lang is to hide, to conceal the weapon use or mga pwedeng gamiting ebidensya para ma-discover yung crime. For example, yung baril. Okay, pagkatapos patayin ni Pedro si Juan, yung baril is binigay niya kay Felipe. Okay? Ngayon, si Felipe tinago niya yung baril, pero alam niya naman na yung baril is galing ginamit yun sa pagpatay kay Juan. So ngayon, si Felipe is magiging accessories. Okay? Sapagkat alam niya kung ano yung or kung saan nanggaling yung baril o saan ginamit yung baril, din tinago niya po ito, okay, to conceal or to hide the weapon use para maging evidence pa-discover sa crime. That is accessories. Pero ngayon po mga ka-FC, ihambing po natin yung accessories na ginawa dito at saka sa PD 1612 yung ating anti-fencing law. Okay? So dito sa accessories, Article 19, okay, take note po natin mga ka-FC. Yung baril na ginamit, okay, yung weapon use, binigay kay Felipe. Okay, si Felipe alam niya kung saan ginamit ang baril, ngunit tinago niya, accessory siya.
Okay, pero po pagdating sa PD 1612 mga ka-FC, kapag ganitong senaryo, okay, ninakaw ni Juan yung cellphone, okay, ninakaw ni Juan yung cellphone ni yung cellphone ni Pedro, okay, ngayon yung cellphone na ninakaw ni Juan binigay niya kay Petra, at si Petra alam niya na yung cellphone is galing sa nakaw, okay, tinago niya ito. So ngayon mga ka-FC, hindi siya magiging accessory si Petra. Bakit po ba? Dahil sa PD 1612 mga ka-FC, sa ating anti-fencing law, okay, a person receive, possess, buy, and sell stolen things is considered principal under the crime of PD 1612 anti-fencing law. Thank you and God bless mga ka-FC.